Gandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula sa ating gawain at inaanyayahan na po ang bawat isang tunay. Psalms chapter 33 verse 3 to 4. Sing to him a new song, that is skillfully and sharp for joy. For the word of the Lord is right and true, He is faithful in all He does. Tayo po ay pangungunahan ng music team sa ating opening song at susundan po ito ng opening prayer ni Sister Lynn. In a
Diyos sa oras ito. Kaya pwede ko maligid po natin ang ating mga mata at i-focus po natin ang ating mga kaisipan sa ating Diyos na Lord sa mga mata. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Tunay na Panginoon, ay ikaw ang Diyos na banal. You are our holy God, Panginoon. You are our strong tower, Panginoon. Karapat-dapat ang magiging sambahin sa umagang ito, Panginoon. Kaya po, narito po ang iyong mga anak sa mga oras na ito, Panginoon. Sama-sama po kami sasamba. Sama-sama po kami itatas sa iyong wala ng pangalan sa araw na ito, Panginoon. Because dahil sabi mo nga, Panginoon, ito ang araw. Ngayon, pinili ko po kami sama-sama na sambahin ka sa Espiritu at Tuhan na Lord. Kaya Lord, ikaw ay manapat. Manapat na bigyan, Panginoon, ng karangalan sa araw na ito. Manapat, Panginoon, na ilog-ilog niyo banal na pangalan sa iyong trono sa araw na ito, Panginoon. Lord, as we continue to worship you, Panginoon, sabi mo nga sa aming awit, purify our hearts, Lord. Inisip po po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan upang ang aming magsamba at nagdapit sa iyo sa umagang ito ay katanggap-tanggap. Manapati niyo po ang buhay ng bawat isang Panginoon sa iyong harapan sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ang Diyos na buhay, Panginoon. You are our great healer, Panginoon, Lord God. Great provider, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, sa umagang ito, alam mo, Panginoon, na kami pagpapalain mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na kami pinagpala mo. Salamat, Panginoon, sa pagpapahayag, Panginoon, mo sa amin. Tunay ang Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, hindi nagmamahal, Lord God. Tunay na, Panginoon, na yung pagmamahal at pagyakap sa amin ay patuloy namin nararanasan, Panginoon, Lord. Kaya sa umaga ito, Panginoon, manapak lamang mo, Diyos, na ang pinakamainam na palakpak ay para sa iyo, Panginoon. Ang pinakamainam na handog, Panginoon, ng aming buhay, Lord God. Kaya sa umaga ito, Panginoon, narito kami. Malaya na po kami makapagpuri sa iyo. Malaya na po kami sumayaw at tumawin sa iyo dahil kami nilinis mo na, Panginoon, at pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan, Lord. Kaya, Lord, sa umaga nito, sa iyo po namin ibibigay ang pinakamatas na pagpuri, ang pinakamatas na pagsamba, Panginoon. We glorify, we honor, Panginoon, we praise your name, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, purihin ka. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Yan. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Ngayon po, nalapit na tayo sa ating magkakamustahan po tayo. Sabihin po sa ating katabi, mahal kita sa Panginoon. Kamusta po kayong lahat? Yan. Kailangan po masaya po ang pagbate. Yan. Habang nagkakamustahan po tayo, katayin po natin ang mahal na mahal kita sa Panginoon.
pag-ibig. Yan, tunay nga po napakabuti ng Diyos sa kanyang salita. Kaya noon pa man po ay inibig niya na tayo. Amen. Kaya po, papurihin po natin siya. Ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Panginoon. Kapatyan ang akila. Amen.
ka, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa ating music ministries na napakagandang awit yung inihandog ko na sa ngayon po, welcome po ang bawat isa sa atin, pati na rin po sa mga nanonood sa ating live stream. Tayo po ay dadako na sa ating testimony and thanksgiving. Sa mga gusto po magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon, maaaring matutungan sa atin. Good morning po mga kapatid. Nagpapasalamat po ako kasi nung Friday po, birthday ko po, natagdagan po ng isang taon. At saka nagpapasalamat po ako kasi saktong-sakto po nung Friday po, card day po din nun. And nagpapasalamat po kasi awarding po, tapos high honors din po ulit ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po hindi niya po ako pinabayaan sa araw-araw po. And gising po ako tuwing nagte-test po kami. Yung test ko po is, sa GMRC po is 38/40. Tapos po dun po sa Science, 32/40. Tapos po dun sa TLE, 30/40. Nagpapasalamat po ako kasi binibigyan niya po ako ng blessing tuwing nag-e-exam. Nagpapasalamat naman po ako kasi ngayong quarter po, nakapasok na po ako sa with honor ulit. And thank you po sa wisdom and knowledge na binibigay niya po sa akin tuwing nag-aaral po ako. Yan lang po. To God be the glory. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Alalahanin po natin yan mga kapatid. Kasi sa lahat ng kabutihang ginawa sa atin ng Diyos, ang hinihingi lang ng Diyos, kilalanin natin na siyang nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan at yung mga kahilingan natin, ang Diyos ang tumugon. Kaya dapat natin siyang pasalamatan sapagkat ang Diyos natin ay napakabuti. At nung Wednesday, sabi ko kay Pastor John, isama ako sa panalangin sa good health. Kasi po yung braso ko sobrang sakit, hirap ako mag-drive. May mga pupuntahan ako, hindi ko mapuntahan kasi mahirap nga kumilos pagka apektado ang kamay. Sabi ko sa Panginoon, Lord, paano ba ito yung mga ibinigay mo sa akin dapat kong puntahan, hindi ko mapuntahan kasi physically medyo masakit ang katawan ko. At yung isang seminar na dapat kong atinan, hindi ko na-atinan kasi nga medyo, siyempre, mahirap nang alam mo na may problema ang katawan mo tapos bibiyahe ka pa, wala ka sa kondisyon, ay kailangan nating pag-isipang mabuti. Kaya salamat sa Panginoon kasi sabi ko sa kanya, kung paano mong binigyan si Abraham ng malusog na pangangatawan, dahil sa lingkod mo, nire-request ko po sa inyo, gawin nyo sa akin yon. Kaya purihin ang Panginoon. Ginawa po ng Diyos sa akin yan. Kaya praise God. Yung birthday ko po, ano ba to? Hindi ko alam. Birthday daw niya, kaya siya magpapasalamat dahil malusog siya. Purihin ang Panginoon kasi yung apo ko, sabi niya, Mami, magpapatutuo ako. Bakit ano yung ipatutuo mo? Kasi Mami, di ba nag-birthday ako nung 14? Kaya magpapasalamat ako sa Panginoon. Kita mo yung maliit na bata, 5 years na siya, nandoon lagi yung kagalakan niya sa Panginoon. Nandoon yung namimiss niya kasi ilang linggo na hindi kami nakasimba. Andoon kami sa Cebu. Hinahanap kami na gusto niya talaga bumalik dyan sa bahay namin kasi magsisimba na daw talaga po siya. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang edad, talaga pong willing siya maglingkod sa Panginoon. At kung wala na po ay tinatawagan ko na po si Pastor Bert para po sa ating pastoral prayer. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang at pagpapahalaga sa Panginoon. So tawagin natin ang ating mga anak, puntahin natin dito sa unahan sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Na sinabi niya, huwag niyong pigilan na lumapit sa akin ang mga bata. Tayo po ay yumuko ang ating mga ulo bilang tanda ng ating pagpapakababa sa harap ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang Diyos na napakabanal, napakabuti, at lubhang makapangyarihan sa lahat sapagkat alam niya ang buong himaymay ng ating mga katawan. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Panginoon naming Diyos at Amang Banal,
na siyang lumikha ng langit at ang lupa at ng lahat ng bagay, na siyang tumawag sa amin sa pamagitan ng mabuting balita ng aming Panginoong Kristo. Kaya po kami narito ngayong umaga. Kami po ay pinatawad mo at binigyan mo kami ng pagkakataon na sumunod sa iyong banal na kalooban. Pinaunawa po ninyo sa amin ang kahalagahan ng iyong mga salita. Nihasik ninyo sa aming puso, sa aming isip, at ito'y isinulat nyo, hindi sa pamagitan ng tenta, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, upang siya lagi nang papaalala sa bawat saglit ng aming buhay, sapagkat ito po ang kalooban nyo na dapat namin gawin samantalang kami ay nandito sa sanlibutan. Kaya maraming salamat po aming Amang Banal sa binigyan ninyo sa amin sa araw na ito, na ika-7 araw, na iyo pong itinakda sa sarili po ninyong kaparaanan, na kayo ay magtatrabaho sa loob ng 6 na araw, at pagdating ng 7 araw, kayo ay magpapahinga. Sasamba kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Kaya naman, aming Amang Banal, marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa bawat isa sa amin, baging nasa kanilang mga tahanan, na nakikiisa sa aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito po ang nakalulugod sa iyong banal na paningin. Kaya naman, aming Amang Banal, sa pagkakataong ito, hayag ang bawat puso at bawat isipan na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan. At ito ay ibinubukas namin sa inyo at inahayaan namin na saliksikin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, na nakakaalam ng lahat ng bagay, na anuman ang makita mo o masumpungan mo sa aming pagkatao sa mga oras na ito, O Diyos, na kung kami man ay nagkasala laban sa iyo, dahil sa kakulangan namin ng kaalaman tungkol sa iyong banal na kalooban, kaya kami nakagagawa ng mali. At kuminsan naman, Panginoon, dahil sa aming pagiging tao, inaamin namin na mayroon kami kanya-kanyang kahinaan na nagiging dahilan kung bakit kami nagkakasala laban sa iyo. Subalit, dahil napakasagana ng iyong pag-ibig sa amin, na ayaw mo kaming malayo sa iyong piling, ay nangako ka na ipahayag ng aming mga labi, ng aming mga puso, ng aming mga isipan, na kami ay nagkasala laban sa iyo. At ikaw naman ay nangako sa bawat isa na kung ipapahayag ng aming mga labi, ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ikaw po ay tapat at banal, na kami ay patuloy mong lilinisin, tuturuan upang makapamuhay ng ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aming mga kasalanan, kaya lang po kami nakakaharap sa inyo. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat ang bawat isa na sa oras na ito ay nilinis mo na ang bawat isa sa amin, sapagkat sinunod namin ang iyong instruction na dapat naman gawin kung kami ay nakakasala laban sa iyo. Kaya naman, aming Amang Banal, narito kasama namin ang aming mga anak na nais naming idulog sa iyo, sapagkat ito ang pangako mo sa amin. Sabi po ninyo, huwag ngaming hadlangan na lumapit sa iyo ang mga bata. Kaya salamat, O Diyos, sa mga batang ito, nakasama ng kanilang mga magulang, na ito mga batang ito, O Diyos, ay gabayan po ninyo ang kanilang kaisipan. Ipaunawa ang iyong banal na kalooban. Sa bagamat mga murang isipan nila, ito po ang kalooban mo. Sabi po ninyo sa Proverbs chapter 22 verse 6, turuan niyo ang bata hanggat sila'y bata pa, upang sa kanilang paglaki, hindi na malilimutan ang maglingkod sa Panginoon. Kaya dalangin ko, O Diyos, katulad ng patutuon ng mga batang ito kanina, na sila ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat sila'y naging pangunahing mga estudyante sa kanilang paaralang pinapasukan, nagkaroon sila ng mga honor at kinilala nila na ito'y galing sa inyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal at sa katuparan ng iyong mga pangako na naranasan ng inyong mga anak na narito ngayong umaga. Kaya naman lahat ng karangalan, kapurihan, pasasalamat at pagluluwalhati ay sa iyo po namin ipinagkakaloob, sapagkat kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng karangalan ito, sapagkat ang lahat ng karunungan, katalinuhan ay nanggagaling sa inyo. Ito po ay kinikilala
ng inyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan. Kaya naman, O Diyos, na lahat ng mga magulang na narito ngayong umaga, mayroon silang kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga pamilya. Idinadalangin ko sa iyo, O Diyos, na sa pamagitan ng mensahe na maririnig namin sa araw na ito, nagagamitin mo ang buhay ni Pastor Kaloy, ang kanyang karanasan, ang kanyang kaalaman na nagmumula sa inyo, na inilagay niyo sa kanyang puso, sapagkat kailangan ng inyong mga anak ang gabay at patnubay ng iyong mga salita na marinig namin sa araw na ito. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang buhay ni Pastor Kaloy, ang kanyang pamilya, kanyang buong sambahayan. Ganon din, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayong umaga. Katagpuin po ninyo ang pangailangan ng inyong mga anak mula sa mensaheng ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa ikararangal at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ating pong buksan ng ating Biblia na babasahin po natin ang ating teksto na matatagpuan po sa John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita at maaari na po tayong upo. Ngayon po, ating ito ng ating puso't isipan dahil tadako na po tayo sa ating Word of God na pangunahan po ni Pastor Kaloy. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa ating mga kapatiran, sa lahat na nandito at ganoon din sa mga nanonood sa oras na ito. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos at muli akong itinayo dito sa inyong harapan upang magdala ng kanyang salita. At sa umagang ito, dahil sa patuloy natin na sineselebrate yung buwan ng pag-ibig. Actually, hindi naman yung February lang talaga ang buwan ng pag-ibig. Actually, lahat na buwan yan lahat na araw. Pero ito ay naging tradisyon na nakasanayan na pagdating ng February, ito ay pinagdidiriwang. At halos sa buong mundo, sa mga Kristiyano, ay itong kanilang magiging topic tungkol sa pag-ibig. Kaya sa umagang na ito, ay talakayin natin muli ang tungkol sa pag-ibig. Actually, napakarami itong mga katuruan tungkol sa pag-ibig at hindi nito natin kaya na arukin. Kasi napakalalim itong pag-ibig at napakalawak. Pero purihin ng Panginoon, dahil sa umagang ito, itatalakayin natin muli ang tungkol sa pag-ibig. At ang binigay ng Panginoon, natatalakayin natin sa umagang ito, tulad ng ating nabasa kanina, ito ay ang mali pinamamagatan ko ito na ang pag-ibig sa Diyos ay may kalakip na pagsunod. At ang title naman, mga kautusan na gustong ipatupad ng Panginoon. At ang verse na ito ay matatagpuan natin sa John 14:15. Ang sabi, kung inibigin niyo ako, ito pa rin ninyo ang aking mga inuutos. Sabi sa English, if you love me, obey my commandments. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ay tulungan mo kami, Lord, ng lahat na mga salita, Lord, na aming dadalhin sa umagang ito ay aming maunawaan. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Lord, upang ang iyong mga salita na nireveal sa umagang ito may ipasok sa aming puso at ito ay aming magamit sa aming buhay at ito ay ma-share din namin, Panginoon, sa aming mga kapwa. Kaya minsan padakilang Diyos, wala kaming karunungan kung wala ka. Kaya sa umagang ito sa iyo kami nagtitiwala at nais, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang sentro ng aming pag-uusapan na ito. Sa aming tatalakayin, ikaw lamang po, Lord, ang maging sentro nito. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang sabi dito, na kung inibig mo ako, sundin niyo aking mga utos. Actually, kahit noon pa, yung sa buhay natin, lalo na doon sa mga kalalakihan, nung araw na nanliligaw tayo sa ating mga asawa, di ba? Kahit ano hingi ng mga nililigawan natin, ay bibigay natin. Nung nasa Saudi nga ako, kaya nung araw, mayroon kaming bansag dyan sa mga babae. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan, bill mo ko nito. Kaya ang tawag sa babae noon ay bill mo. Kasi pag nanliligaw yung binata doon sa lalaki, sa babae, marami tinuturo, bill mo ko noon, bill mo ko niyan, bill mo ko nito. Siyempre si lalaki naman na nanliligaw ay bunot agad para mapaibig siya ng kanyang nililigawan. Ibig sabihin, ang pinupoint dito na pag ikaw ay may pag-ibig, mayroon kang pagsunod. Minsan, ang babae nasa 7 bundok nakatira, 7 ilog ang tatawirin mo. Sabi ng babae, kung kaya mo tawirin lahat ng mga bagay na yan, sasagutin kita. Ang lalaki naman, siyempre, gustong-gusto niya matanggap ang matamis na oo ni magandang dilag, lalakbayin niya yun. Kahit anong panganib doon, wala silang pakialam. Mapuntahan lang niya yung kanyang iniirog. Pero take note mga kapatid, mag-ingat tayo, lalo na sa mga kadalagahan. Kasi minsan ang pag-ibig ay compromising. Minsan ay sasabihin mo, kung mahal mo ako, bigyan mo ko ganito, sasabihin ng lalaki, kahit sweetheart, kahit bituin, ibibigay ko sa iyo. Lahat, kahit yung buwan susungkitin ko, bibigay ko sa iyo. Lahat ibibigay eh. Pero nung nag-asawa na, wala na, sinuntok na sa mata, nakita ang bituin, star na. Pag suntok dito, siyempre kumikislap-kislap na eh. Iyan ang pinangako ko sa yung star, bituin. Kaya mga kadalagahan, mag-ingat tayo roon, mga kabataan. Dahil napakahirap ito mga pag-ibig ngayon. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa yung online, sa mga Facebook na yan. Minsan 2 linggo pa lang nakilala, tapos makikita sila. Yung mata niya, puro pag-ibig na yun. Ito ang mga iwasan natin, napakadelikado. Kaya kailangan natin ang tunay na pag-ibig. Ako noon, naliligaw ako kay Sister Leone. Kahit saan, pinupuntahan ko yan eh. Sa totoo lang, napakasarap ang bakasyon namin sa Cebu dahil February 14, anniversary namin. Tapos, ang church doon, mayroong couples night. Ang daming imbitasyon eh. May couples night. Tapos yung kasama ko naman sa Saudi, taga Cebu, birthday naman ng asawa, inimbitahan kami. Sabi niya, Bay, punta ka dito sa restaurant, alas 8, hintayin ka namin. Ay, nandun kami sa church, couples night. Ay, mag-alas 9 na, hindi pa rin tapos. Kaya sabi ko, hindi ko pwede iwanan yung church, pupunta lang ako doon sa birthday. Kaya nag-message na lang ako na hindi kami makakapunta. Dahil meron kami couples night. Kaya masaya ang anniversary namin, at sa totoo lang, 44 years na kami nagsasama ni Sister Leone. At 44 years na rin niya ako pinahihirapan. 44 years ako nagtiis hanggang ngayon. Dahil love ko siya. Pag sinabi niya na, magsaing ka, maglaba ka, okay lang. Joke lang yan siya naglalaba. pero love ko yan. Kaya
sa tagal namin magsasama, nandoon yung pag-ibig. Nandoon yung sentro ng pag-ibig, ang Panginoon. Kaya, sabi nga sa Cebu, yung sermon ng pastor, wala naman daw mag-asawa na hindi nag-aaway. Palagi nag-aaway. Pero kung nandoon ang sentro ng Panginoon, dahil ang Diyos ay yung pag-ibig, hindi kayo maghihiwalay. Kaya, doon sa divorce, against ako doon, ayaw ko doon. Kaya, dapat, isa lang ang mamahalin natin hanggang kamatayan. Kaya purihin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, tatalakayin natin kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Ang sabi, if you love me, obey my commandments. Napakaganda, no? Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi sinabi dito na kung may takot kayo sa akin, sundin niyo aking utos. Ang sabi nito, kung may pag-ibig kayo sa akin, sundin ninyo ang aking utos o kautusan. Kasi ng panahon ng mga Israelites, yung sa Old Testament, sumusunod lamang sila dahil takot sila sa Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, kaya tayo sumusunod dahil may pag-ibig tayo sa Diyos. Hindi lamang ito sa Diyos, kahit sa bahay natin. Kaya tayo sumusunod sa ating mga magulang dahil mahal natin. Di ba? Yan natin mahirapan ng magulang natin. Halimbawa, inutosan ka ng nanay mo, iha, maghugas ka naman ng pinggan. Well, love na love ko si Madir eh. Kailangan maghugas ako ng pinggan, lahat na sinasabi niya, ay gagawin ko. Pero kung pagsigaw sa'yo, o pag-utos sa'yo na, anak, hugas mo yung pinggan, nanginginig ka sa takot, hindi pag-ibig yun. Takot yun. Kaya kailangan, sundin natin ng Diyos, o sundin natin ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya. Ngayon dito sa mga sumusunod, dito ano ba ang kautusan na gusto ipatupad ng Panginoon sa atin? Ito ang title natin kanina. Ano bang kautusan na gustong ipatupad ng Panginoong Hesus? Noong ang Panginoong Hesus ay nangangaral sa sinagoga, nagtataka ito mga Parisiyo. Alam niyo kasi mga Parisiyo na ito, against ito palagi sa pangangaral ng Panginoong Hesus. Nagtataka siya. Bakit nangangaral ang Panginoon Hesus doon sa mga Sadusiyo? Bakit ang tahimik? Ang Sadusiyo, ito yung mga member ito ng mga council noong panahon na yon. At ang mga Parisiyo naman, medyo mababa ang katungkulan noon. At sila yung mga tungkol doon sa kautusan. Nagtaka sila. At lumapit sila doon sa Panginoong Hesus at gusto nilang hulihin. Kasi sila, gusto talaga nila palagi doon, ang nasa isip nila, ipahamak palagi ang Panginoong Hesus. Kasi against sila doon sa katuruan. Ngayon nagtanong sila. Sabi niya, Guro, ano pang pinakamahalagang kautusan ng Diyos? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Sa Mateo 22:37, ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang kautusan na ito nakasalalay ang kautusan ni Moses at ang lahat ng kasulatan ng mga propeta. Ibig sabihin, simula pa noon hanggang ngayon, sa dalawang kautusan na ito, dito pumasok lahat ang kautusan, including 10 Commandments, lahat na ginagawa dito sa mundo na ito, ay dito nakapasok sa dalawang salita na ito, sa dalawang commandments na ito. Dito raw nakasalalay ang lahat. Ngayon, masarap talakayin ito itong mga kautusan na ito. Napakalawak ito, kung tutuusin. Pero hindi natin mapatagalin ito. Mga 2 oras lang.
Ngayon, paano natin may pakita na mahal o iniibig natin ang Diyos? At sa ating kapwa. Unang-una, take note mga kapatid, marami nagsasabi na napakadali daw sundin ang utos ng Diyos. Pero titingnan natin kung paano ba natin ito masunod. Sabi dito sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang siyuta, sa kanyang trabaho, sa lahat ng mga bagay ng higit sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ayun, Pastor, wala naman nakalagay doon na kasama yung siyuta at saka yung mga trabaho. Take note mga kapatid, sabi ng Panginoon, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, ng iyong buong pagkatao. Ibigay mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya kung mayroong mga bagay na minamahal mo, na mas higit pa sa Diyos, ay hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Automatic, hindi ka makapasok sa karya ng langit. Kasi ipinagpalit mo siya. Naunawaan ba natin mga kapatid? Praise God. Minsan, napakadali sabihin na pagpalit. Pero minsan nangyayari, medyo sasabihin ng may nililigawan ka, sabihin ng girlfriend mo, subukan mong pumunta bukas sa church ninyo. Break na tayo. Sasabihin ngayon ng lalaki, sige, kalimutan ko muna yung pagsamba sa church kasi may darating pa naman na linggo eh. Pero itong girlfriend ko, wala na akong makikita na ito. Ito po naman ang pinakamagandang nakita ko sa balat ng lupa. Nasaan na yung pangako mo rin sa Diyos? Na higit sa lahat, yun ang bibigay mo sa Panginoon. Tapos ang lapit-lapit mo lang sa church. Tapos, bakit di ka nakadalo? Pastor, wala akong pamasahe eh. Samantala, kung lalakarin mo, 5 minutes lang, nandun ka na sa church. Marami tayong mga dahilan na ipinagpapalit natin doon sa Panginoon. Minsan, kabundok na yung labahan mo. Tinaon mo naman na linggo. Di mo na ako pag-church nga dahil maglalaba ako eh. Nangalahati lang labahan mo. Tapos yung gagamitin mo naman Lunes na naman hanggang Sabado na naman, dumami na naman. Pagdating ng linggo, sa susunod na lang, 2 linggo pa lang naman itong absent ko eh. Hindi ka na mga kapatid, unahin natin palagi ang Panginoon. Sabi ka ni Pastor Bert kanina, 7 araw, 6 yung para sa atin, gawin mo nung gusto mo. Pagtrabaho ka, pagkakitaan mo. Pero pagdating ng 7 araw, ibigay naman natin sa Diyos. Minsan nga dito sa church pag medyo tumagal-tagal na i-preaching 30 minutes pa lang nagsasalita yung dito sa harapan. Paano na kaya yung naghihintay sa akin? Di ba nakakatuwa mga kapatid? Pero masyado itong kuha natin na parang binabaliwala natin ang Diyos. Alalahanin natin na pagdating ng takdang panahon, ito'y pananagutan natin sa Diyos Pananagutan natin tsak ito. At tatanungin ka ng Diyos, bakit ipinagpalit mo ako sa labahan mo? Bakit ipinagpalit mo ako sa siyuta mo? Ngayon,
Hindi ka karapat-dapat sa akin. Ganun lang kasimple ang gusto ng Panginoon. Ngayon dito tayo sa Mateo 10:38. Ang hindi pumasa ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ano bang kuha nitong church ng krus na ito? Na pag hindi mo papasanin ng krus at sumunod ka sa kanya, ay hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ang krus na ito, nagsisimbolo ito sa mga pagsubok natin, sa lahat ng mga dinadaanan natin, mga trials. Ngayon, pagdating ang trials, kaya minsan sabi nga ni Pastor Bert kanina, minsan may kapangyarihan tayo, may kapangyarihan binigay ng Diyos sa atin. Kaso lang, di natin alam gamitin. Ganon din sa mga trials na dumarating sa ating buhay. Pagdating ng mga trials sa atin, imbes na lumapit tayo sa Panginoon, ang nangyayari, ninineglect natin ang Diyos. Pag may problema tayo, nadadamay ang Diyos. Imbes na lumapit tayo sa Diyos, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya di tayo nakakapagpatuloy sa paglingkod sa Kanya. Bakit, Pastor? Bakit darating ang linggo? Dumarating itong problema. Wala kaming bigas, wala kaming masasaing, walang ganito, walang ganito, walang ganito. Humingi ka sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat ako sa anak ko kasi nagpapastor sa Cebu. Wala talaga silang ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Iyon tanging palagi sinasabi sa akin. Kaya sabi ko, itong anak ko parang mas mataas pa yung faith niya kaysa sa akin. Alam mo, sabi niya, alam mo Papa, dumating ang point na walang-wala talaga kami. Walang-wala talaga. Pati pang bayad sa church, wala. Nagpray ako sa Panginoon. Sabi niya, Lord, papayag ka ba? Palayasin kami dito sa church na ito. Lord, papayag ka ba? Magugutom kami. Hindi kami magandang testimony dito sa aming kapaligiran. Pagkatapos nila mag-pray, may nag-message na lang. Galing sa Ukraine. Sabi niya, kunin mo yung padala kong pera. Nagulat siya. Umiyak siya. Sabi niya, wala naman ako kakilala sa Ukraine. Bakit may nagpadala ng pera? Kinuha agad niya. Sobra-sobra pa sa pangupa. Sabi niya, takbuhan ka kami sa Jollibee, dala ko agad yung mga anak ko. Ganon ang faith niya. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Dapat ganon din tayo. Pag dumarating ang pagsubok, dumating ang mga trials na yan, lapit tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Milpa kanina, nagkakamali kasi tayo minsan. Pag nagkasakit, sugod agad sa ospital, di tayo nagkuhan sa Panginoon. Natataranta agad tayo, di tayo dumudulog sa Panginoon. Naranasan din ng anak ko doon, nakadinggi yung anak niya, parang, sabi niya, Papa, parang mamatay na yung anak ko, pero ang faith ko talaga. Gumaling. Kaya isipin natin palagi ang Panginoon. Wala na tayong ibang maasahan kundi ang Panginoon. Dahil pangako niya yan sabi niya sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Sabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and all the things will be given to you. Kaya wag tayong mataranta. Mataranta ka man, sabi nga ng Panginoon, bakit madadagdagan ba yung buhay mo ng 1 minuto? Kung ikaw ay mag-alala? Hindi. Bagkus lalo ka lang maghihirap. At ang pang-apat, ang nagsikap na manatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mawawalan ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Minsan, ito pa rin isa na ito. Minsan, nahihiya tayo. Sasabihin ni Pastor, humakayo kayo ron. Nahihiya tayo kasi parang tayo. Minsan, nahihiya, natatakot sa persecution.
Pero pag pumokus ka lang sa Panginoon, wala mga iyon. Sabi nga, natawa nga ako sa anak ko eh. Yung dala-dala niya pamilya niya, nandun pamilya, tapos siya nagpe-preach. Tapos yung mga tao na dumadaan, sabi sa kanya, pero di niya pinapansin yon. Sabi kanya basta ako sa Panginoon, wala akong pakialam sa kanila. Basta sinusunod ko yung utos ng Panginoon na mag-preach, mag-evangelize, okay lang sa akin. Kahit anong isipin nila, isipin man nila na ako'y nasisira ng ulo, basta sa Panginoon ako, wala akong pakialam sa kanila. Kaya sabi ko, may napupulot pa ako doon sa anak ko ng faith eh. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya rin natin gawin yon, yung mga bagay na yon. Kaya pag inutusan tayo ni Pastor Bert na mga aral doon sa labas, mga aral tayo. Amen ba mga kapatid? At hahayo na tayo kasi mag-evangelize na tayo para mapuno na itong church na ito. Papawin na natin ang kaluluwa. At ngayon, idadako tayo sa pag-ibig sa kapwa. Kanina ay pag-ibig sa Diyos, ngayon naman ay pag-ibig sa kapwa. Ito, the most neglected commandments in the Bible, ang pag-ibig sa kapwa. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sa mga, tingnan nyo sa kapaligiran ninyo, paano may apply ito sa buhay ng tao? Karamihan kasi ngayon, mga tao makasarili. Gusto puro akin, akin, akin. Sa gabi pa lang, marami mga negosyante na ang kanilang mga paninda ay dinadaya na, piniprepare na, dinadaya na, para pagdating sa palengke, nakadaya na sila sa kapwa. Nasaan ang pagmamahal doon? Nasaan ang pagmalasakit sa kapwa? Wala. Pandaraya. May magtayo ng tindahan dito. May magtayo ng fishball, medyo mabili. May magtatayo na naman ng fishball doon. May magtatayo na naman doon. Naiinggit dito, naiinggit doon. Nasaan ang pag-ibig? Wala. Puro ang nasa isip ng tao ay ang panlalamang sa kapwa. Bakit nakakagulo? Dahil walang pag-ibig. Kung may pag-ibig lamang ang puso ng bawat isang tao para sa kapwa, palagay ko walang gulo. Walang gulo. Kung isipin mo palagi na ang kapwa mo, parang katulad sa sarili mo. Kasi sabi sa Bible ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung nagugutom yung kapwa mo, parang ikaw rin yung nagugutom. Di ba mga kapatid? Ang problema, iyon ang hindi magawa ng karamihan. Kaya, purihin ng Panginoon, nandito tayo sa church, at ang puso natin nandoon palagi sa pagmamahal sa kapwa. Ano ba yung kapwa natin? Saan ba nagmumula ang mga kapwa? Ang kapwa natin ay kasama ang ating magulang, kapatid, kaibigan, kapitbahay, at ang lahat ng mga tao na sa ating kapaligiran, iyon ay ating kapwa. Minsan, sarili nating dugo, nakikita natin minsan yun, sarili nating dugo, hindi natin maibig. Minsan sarili nating magulang, pinagdadamutan natin. Minsan sarili nating kamag-anak, pinagdadamutan natin. Minsan mga magkakamag-anak, nag-iinggitan, nagpapatayan, ang dahilan doon sa kapirasong lupa. Walang pagmamahal. Ipakita natin ang pag-ibig, lalo na sa ating magulang.
Ano ba yung papakita natin? Ipapakita mo sa magulang mo na may care ka sa kanya. Sabi nga ng isang nabasa ko, pag ako namatay, ayaw ko nang bibigyan ako ng bulaklak. Pag ako ay namatay, ayaw ko maraming dumadalaw na galing pa sa ibang bansa. Pupuntahan ako para dalawin lang sa aking burol. Gusto ko, habang nabubuhay ako, may magbibigay ng bulaklak para maramdaman ko ang bulaklak na binigay sa akin. Yung mga, habang nabubuhay ako, nandoon yun, magsasabi na I love you, mararamdaman ko, maririnig ko sinabi niya na I love you. Hindi yung kung namamatay na ako, naglulupasay ka roon, mahal na mahal kita. Paano ko pa maririnig? Hanggat nabubuhay ako, ipadama mo sa akin na mahal mo ako. Habang nabubuhay, bigyan mo na masarap na pagkain. Mamaya, patay na, paano mo pa siya mapapakain? O kaya bedridden. Tatanungin mo pa ang pasyente mo, anong gusto mong kainin? Mapakakakain pa ba kaya yun? Wala na. Kaya habang nabubuhay ang ating magulang, ipadama natin ang pag-ibig. O kahit sa atin, yung mga anak natin, dapat ipadama sa atin ang kanilang mga pag-ibig sa ating kapwa. Ngayon, paano mo masabi na iniibig mo kapwa mo kung sarili mong dugo, hindi mo maibig? Plastic yun. Pagpunta mo sa church, makipagbiso-biso ka dun. Sis, love kita. Brad, love kita. Pero pag uwi mo ng bahay, nakita mo yung nanay mo, natatay mo, nandidiri ka. Ito'y kaplastikan. Kaya habang nabubuhay pa ating mga mahal sa buhay, ipakita natin kung ano natin sila kamahal. Sabi dito sa Mateo 25:25, actually itong Mateo 25 hanggang Mateo chapter 25 mula sa 31 hanggang 46, buong chapter na ito mababasa ninyo dyan kung anong gusto ng Diyos ito sa paghuhukom. Pero pipiliin lamang natin itong, kasi hindi natin kaya yung oras. Dito tayo sa Mateo 25:35. Ang sabi ng Panginoon dito, yung sa araw pa lang na paghuhukom, hihiwalay ng Panginoon ang kambing at saka ang tupa. Sa kaliwa ang kambing, sa kanan ang tupa. Ang mga nasa kanan, sasabihin ng Panginoon sa mga kambing niya, sa mga tupa niya, pasok kayo sa kaharian ng langit dahil chapter 25:35, nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, at nung ako'y nauuhaw, inyo ako pinainom. Nung ako'y dayuhan, ako'y inyong pinatuloy, at nung ako'y walang maisuot, dinamitan ninyo ako. Nung nagkasakit ako, ay inyong dinalaw, at nang ako'y nakakulong, ako'y inyong pinuntahan. Ang sabi naman ng mga tupa, Panginoon, kailan ka ba namin nakikita na nagugutom, nauuhaw, nakulong, nagkasakit? Anong sabi ng Panginoon? Yung ginawa ninyo sa inyong kapwa, yung ginawa ninyo sa mga taong aba, yung ginawa ninyo sa mga tao sa aking mga alagad, yun ay ginawa ninyo sa akin. Hindi ninyo ako pinagkaitan sa pamamagitan ng pagtulong ninyo sa inyong mga kapwa. Pero doon sa mga papunta sa impyerno, doon sa mga kambing, sabi ng Panginoon, nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom, hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako dinamitan, hindi niyo ako dinalaw. Sabi naman ng mga kambing, kailan Panginoon ka namin nakita na hubad, gutom, nauhaw? Sabi ng Panginoon, nung pinagkaitan ninyo ang inyong kapwa ng mga bagay na pagkain, tubig, damit, ako'y pinagkaitan ninyo. Kaya dito kayo sa impyerno. Kaya pag ikaw'y maramot at mayroon ka,
at may nanghihingi sa iyong kapatid na hirap at puno naman yung wallet mo at hindi ka nagbigay, pananagutan mo ito sa Diyos. Pagdating ng paghuhukom, ng araw na paghuhukom, ikaw ay mapapabilang doon sa kambing. Nasabi ng Panginoon, tampalasan, hindi kita kilala. Punong-puno yung wallet mo nung maghingi sa iyo na makakain ang aking anak, ngunit pinagkaitan mo. Dito ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya kailangan natin tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa loob ng church, sa ating mga kapatiran. Ang masama minsan, na sa loob ng church, ay nagkakagatan pa. Imbes na magmamahalan, minsan nag-iisnaban. Ang na-judge sa kapatid, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang nais ng Diyos, tumulong sa kapwa, mahalin ang kapwa, nagaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Paano naman, pastor? Kasi itong kapatid na ito may atraso sa akin to Paano ito? Pag nakikita ko siya, nasisira araw ko Kapatid, yan ang sabi ng Diyos. Hindi ka pwede mangatwiran sa Diyos dahil yan ang kautusan niya. Ang sabi pa nga niya, ibigin mo ang iyong kaaway at ipag-pray mo ang lahat ng mga umuusig sa iyo. Hindi niya sinabi na sumpain mo yung kapitbahay mo na binabato yung bahay mo. Sabi, ipag-pray mo sila at huwag mong sumpain. Ganon, magmahal ang Panginoon. Wala siyang pinipili. Kaya kapatid, madaling sabihin, mahal ang Diyos, mahal ang kapwa. Pero pag minahal mo yung iyong kapwa, automatic, mahal mo ang Diyos. Ngunit, sinasabi mo mahal ang Diyos, pero galit ka naman sa iyong kapwa, ito ay kaplastikan lang. Dapat, pag minahal mo ang Diyos, mahal mo lahat ang iyong kapwa. At ang bagay na ito ay pananagutan mo sa Diyos pagdating ng takdang panahon. Huwag natin gayahin ang binatang mayaman. Lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, Panginoon, ano bang dapat kong gawin para makapasok ako sa kaharian ng langit? Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang manganunya, huwag kang pumatay, ibigin mo iyong ama't ina. Binanggit ng Panginoon ang Ten Commandments, sabi ng binata, nagawa ko na lahat yan, Panginoon. Ganun ba? Sabi ng Panginoon, isa na lang, isa. Ibinta mo ngayong ari-arian at ibigay mo sa iyong kapwa at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang binata tumalikod dahil napakayaman niya. Dalawang batas ang binayolate niya. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Pwede mo ba ipagpalit ang kayamanan mo doon sa Diyos? Ang kayamanan na yan ay nauubos yan. Ngunit, ang buhay na walang hanggan, ito ang pinaka-dakila sa lahat. Kung pwede lang bilhin ang buhay na walang hanggan, marami na nakabili. Una-unang bibil dito si Elon Musk. Yung mga bilyonaryo. Marami mga bilyonaryo sa mundo. Kung magpresyo lang ng 100 billion ang kaligtasan, marami maliligtas, marami mag-iipon. Ngunit, ito ay libre. Ang kaligtasan, kung ikaw ay umibig sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Amen ba mga kapatid? Kaya ang kaligtasan sa langit, libre. Ngunit,
may susundin ka. Sundin mo ang kautusan na binigay ng Panginoong Hesus. Ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Pag nagawa mo na yan, ikaw ay may tuturing na isang tupa. Pero pag hindi mo nagawa yan, ikaw ay tuturing na isang kambing. Gagawin kang kalderita. Masarap ang kambing na kalderita. Lalo kung parisan pa ng mainit na kanin. Pero, pag ikaw ay nagkamali, diretso ka sa impyerno, mainit doon. Ang mga kayamanan sa mundong ito, wala naman makakaligtas dito eh. Kahit gaano ka kayaman, dito pa rin sa loob. Dito lang yan sa loob ng earth. Pag hindi ba na ito ng Panginoon itong earth na ito, kasama ng pera mo doon. Kaya, huwag tayo masyado tumingin sa pera. Bagkus tumingin tayo doon. Focus tayo sa Panginoon at focus sa ating kapwa. Tingnan mo yung mga kapatiran natin ito. Ang gaganda, ang gagwapo. Biyaya sa Panginoon. Lalo kung gwapo pa yung bulsa mo na magbigay ka sa kapwa mo. Mamaya, punong-puno yung wallet mo, inutakan ka ng kapatid. Brad, sister, walang-wala kami pansaing eh. Halika brad, pagpipray kita. Nasa iyo na nga yung, ikaw na nga inatasan ng Panginoon, ipagpipray mo pa. Kasabihin mo, ipagpray kita para may magbibigay sa iyo. Pambihira, ikaw na nga ito ka ng Panginoon eh. Ipagpipray mo pa sa iba. Dumukot ka na lang. Oh, ito Brad, ito sis. Di ba? Huwag kang magbipray na, sige Brad, pagpipray kita para mayroong magbigay sa iyo. Ikaw na, kumilos ka na. Kaya, palagi tayo mag-focus sa Panginoon. Kaya minsan, nung nasa Saudi ako, may lumapit na isang Pilipino na nawalan ng trabaho, gusto na umuwi sa Pilipinas. Nanghihingi siya ng 800 reals pamasahe sa aeroplano. Pumunta sa church. Pagdating sa church, sabi ng namumuno ron, wala pa si pastor, wala pa si ganito, wala pa si ganito, wala pa si ganito. Umalis yung mama. Lumipat siya doon sa mga may nagsusugal, ang mga Pilipino. Isang salita lang niya, mga brad, kailangan ko na umuwi, kailangan ko 800 reals. Wala pang 2 minuto, nakakuha siya ng 800 reals. Kaya sabi ng head pastor namin, dapat maging kwan tayo. Maging mabilis tayo sa pagtulong sa kapwa, hindi yung hintayin pa natin si ganito, hintayin pa natin si ganito, hintayin si ganito. Kaya minsan, sabi ng pastor namin na yun, head pastor namin, minsan yung mga tao, mas lumalapit sila doon sa mga hindi manampalataya kaysa sa manampalataya. Kasi yung manampalataya, maraming orasyon. Pagdating mo doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, ang bilis dumukot. Kaya, huwag natin gayahin sila. Gayahin natin yung sa puso ba natin na pag may nanghingi sa atin at mayroon naman tayo bibigay, bigay tayo. Maliban lang kung wala naman tayo bibigay, wala tayong magawa. Sa Cebu, ibang prinsipyo nila roon. Sa Cebu, kay Pastor Rene, sa Roa City, kay Pastor Joseph, iba ang prinsipyo nila. Pag sila ang nangangaruling, hindi sila nanghihingi, sila mayroon dalang mga bag, mga nakasupot. Yung pinupuntahan nila, pagbukas ng pinto, sila ang nagbibigay. Hindi yung katulad ito sa Manila na pag nangangaruling, yung kinakaruling yung nagbibigay. Doon sa kanila, sa Cebu, sa Roa City, sila ang nagbibigay. Kaya, grabe ang membro nila, napakarami. Kaya nandoon yung sa puso nila ang pagbibigay. Kaya bilang isang manampalataya, dapat yan ang ugali natin. Pag mayroon naman tayo at may nangangailangan, pagbigay tayo. Dahil pag nagbigay ka sa iyong kapwa, automatic, nagbigay ka sa Diyos.
Hindi ka doon nagbigay sa kapwa, kundi sa Diyos. Maliwanag mo mga kapatid? At napakasarap talaga maglingkod sa Diyos. Kaya sa umagang ito, nawa sa maikling mensahe na binigay ng Diyos, ay naunawaan natin ito, ang kanyang mga sinasabi, na ibigin siya, sundin ang kanyang kautusan, which is na dalawa lang naman eh. Dalawa lang. Ibigin siya, ang higit sa buhay natin, priority siya, at sa ating kapwa. Pero sa dalawa na yon, pasok lahat ang ginagawa natin. At bilang sa ating conclusion, simple lang ang gusto ng Diyos. Kung iniibig mo siya, ay pakita mo ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos. Palagi mo siyang unahin sa lahat ng mga bagay at mahalin mo ang iyong kapwa kasama ng iyong kaaway at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Tayo'y awitin natin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong salita namin na pakinggan sa umagang ito. Nawa Lord, ang iyong mga salita na ito ay pumasok sa aming mga puso at ito Panginoon ay aming ipamumuhay. Higit sa lahat Lord, ikaw Lord ang aming priority sa aming buhay at ang pangalawa ay mahalin namin ang aming kapwa. Turuan mo kami Panginoon na magmahal Lord ng tunay. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Dadako naman po tayo sa kaloob. At akin pong babasahin sa Malakias 3:10. Na ito po ang sabi po. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Purihin po ang salita ng Diyos. Tunay nga, ang mga anak ng Diyos ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Amen. Kung tayo po ay pinagpala, ibigay po natin ang para sa Panginoon sa umagang ito. Ang para sa Panginoon ay magagamit po para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang simbahan, sa kanyang gawain. Ito po ay kusang loob po natin ibibigay na may masarap na pakiramdam, na bigay, todo natin ibibigay sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang po, wala nang iba po tayong sasambitin, kundi siya lamang tayo magbibigay. Kaya sa umagang ito, purihin po natin ang ating Diyos, ibigay po natin ang ating kaloob na nagmula po sa Kanya. At ito po ay sa Kanya rin natin ibibigay para sa Kanyang pangailangan sa ating church. Manalangin po tayo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nagmula sa iyo. Kaya marapat po namin, sa iyo namin ibibigay, Panginoon, ang 10 bahagi na aming kinita mula sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang ito na ikaloob mo sa bawat isa.
na galing sa aming mga pinagtrabahuan, galing sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na pagpalain mo po ang lahat ng bukas palad na nagkaloob ngayong umaga. Ganon din po, Panginoon, ang kanilang pinagkakakitaan. Pagpalain mo po. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang magbibigay pagpapala sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakaloob. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming buhay inihahandog po namin. Ganon din po ang 10 bahagi na aming kinita, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagbigay at mga hindi nagbigay, pagpalain mo rin po upang sa susunod na gawain po ay makapagbigay sa abot ng kinalang makakaya. Maraming salamat po muli. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon naman po ay makakatunghay tayo ng isang family presentation na magmumula sa Melissa family. First John 4:8, God is yes. First John 4:19, we love because He first loved us. John 10:11, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang tupa. First Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pumapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang katakot. 1 John chapter 4 verse 7. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sa akin naman po, Colossians 3:14, above all these things, walk in love, which is the bond of perfection. Sa gitna ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal.
sa dilim at sa ating pagkabulan. Ngayon sa iyong biyaya at sa malalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo, Panginoon. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na Diyos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Maraming salamat po sa Melissa family sa napakagandang awitin. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Schedule of services, pre-service prayer, Sunday, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, 8 to 9 a.m. Sabay-sabay na po ang adult, youth, and young couple. Sa worship service naman po natin, nagsisimula po ito ng Sunday, 9 to 11:30 a.m. Sa choir practice po, to be announced. Sa praise and worship naman po, na nag-i-start po ito tuwing Saturday, madalas po is 8 a.m. And sa intercessory prayer naman po natin is Saturday, 5:30 to 7 a.m. Sa atin pong midweek service, tuwing Wednesday, 5:30 to 6:30 a.m. Ang presider po natin for the next month is si Sister Jade Ashley. And ang offertory prayer po natin is si Brother Exodo. At ang opening prayer naman po natin for next Sunday is si Sister Merly Bedia. Sa ating Holy Communion naman po is si Brother Noel and Sister Jenny.
Ang speaker po natin for the next Sunday is si Pastora Mela at sa ating pastoral prayer is si Pastor Bert. Maraming salamat po sa napakagandang bulaklak na inihandog ni Zia Luna. At ang next flower offering po natin ay ang Agnas family. Kung sino pa po yung gustong mag-flower offering for the month of March, pwede pong magpalista doon sa bulletin po. Next week po, wala po muna tayong family presentation dahil Holy Communion po yung first week. And yung family presentation po for the month of March, yung second week po is si Olvis family. Yung third week po is Peñaranda family. Fourth week, Pusta family. And fifth week po is Ramos family. Meron din po tayong Damayan Memorial Service Package for us. If interested po, please look for Pastor Bert Dongaran. And meron din po tayong Project Hagay na 5 pesos per day save challenge. If interested din po, please look for Sister Miles po. Meron din po tayong Project Hagay puzzle na ongoing. To pledge, please look for Sister Miles. Meron din po tayong church membership form na available. If di pa po kayo nakakapag-fill out, lapit lang din po kayo kay Sister Miles. Ang cleaners naman po natin for the next Sunday ay ang men's. Sa additional announcement naman po is yung pagtuturo daw po ni Pastor Ariel is temporary postponed po muna. At meron pa po bang other announcement? Tungkol sa pagtuturo ni Pastor Ariel, actually nung Sunday pumunta sila dito. Dumating sila mga 4 na ng hapon. Kasi natatapos sila sa church nila 2:30. Magkakainan pa. Kaya nakaalas sila doon, 3:30. Isang oras ang biyahe. Halos, dumating dito, nag-usap ulit kami noong Friday. Sabi niya sa akin, pansamantala, postpone muna natin. Pag-usapan muna natin yung time and day na pupwede kayo. Kasi sinabi ko sa kanya, karamihan kasi sa amin nagtatrabaho, kaya kung maaari, Sunday. Ang schedule na kasi pag Sunday masyadong hectic ang kanyang schedule. Saka isa pa, yung kanyang physical na katawan, medyo nakakaproblema na siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, pinanalahanan ko siya, sabi ko, tandaan mo yung tinuro sa atin ni Dr. Quijano, huwag mong brasuhin ang ministry. Lang mga kapatid. May additional announcement pa po ba? At kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Bert para po sa ating benediction. Sa pastoralista pala, meron po tayong meeting sa Saturday, first Saturday ng March. At magbigay po tayo ayon sa mensahe na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Kaloy, na ang church na ito ay bukas sa pagtulong sa lahat ng pumupunta rito. Sino man po sila, hindi man natin sila kilala man natin, sila po, basta lumapit dito, ito pong ating ginagawa, ito yung mensahe na napapaloob doon sa sinabi ni Pastor Kaloy. Buti-buti mo, Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pagpapadama ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin.
Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, galak na galak ang aming mga puso sapagkat pinagpala mo ang bawat isa sa amin mula sa mensahe na aming narinig ngayong umaga. Nawa, O Diyos, loobin mo na bigyan mo kami ng kakayanan na nagmumula sa iyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na lahat ng narinig namin ngayon na mensahe na gawa ng Espiritu Santo sa buhay ni Pastor Kaloy, mangyari ito sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sapagkat ang bawat isa sa amin ay mayroong kanyang kahinaan. Pero kung kayo po ang kikilos sa puso at isip sa buhay ng inyong mga anak, lahat ng bagay ay posible sapagkat kayo ang may gawa. Kaya pagpalain po ninyo ang buhay ni Pastor Kaloy, ang kanyang buong sambahayan. Yes, Lord. Sapagkat tunay, Panginoon, na wala kaming inaasahan nagagawa sa aming buhay kundi kayo. At ganoon din, Panginoon, sa buong kongregasyon na narito ngayong umaga, na kinatagpo mo ang bawat pangailangan ng pamilya sapagkat ikaw ang Diyos na masaganang nagbibigay kalakip ng inyong pag-ibig. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahayan. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay masaganang nagbibigay ng pagpapala sa mga taong masunurin sa kanyang mga utos na katulad ng tinalakay sa umagang ito. Na kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Salamat o Diyos na kapag sinunod namin ito, ang sabi mo, lahat ng bagay ay idaragdag mo na lamang sa amin. Anuman ang desire ng aming puso, anuman ang planuhin ng aming buong pamilya, ay pagiging makatotohanan mo ito, sapagkat ang susi nito ay ang pagsunod namin sa iyong banal na kalooban. Kaya marami pong salamat aming Amang Banal sa pagpapala na natanggap namin mula sa inyo, ay kinikilala namin na ito ay darating sa bawat pamilya na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan. Yamang kami, O Diyos, ay pinagpala mo sa araw na ito. Kami naman, na kung paano namin nadama ang pag-ibig mo, naranasan namin ang pag-ibig mo. Ngayon naman, O Diyos, ay nais naming ipagkaloob sa iyo mula sa kabuturan ng aming puso ng may pagmamahal na nagmumula sa aming mga sarili. Tanggapin po ninyo ang aming pagsunod na may pag-ibig sa iyong kautusan, ang aming pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat, at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.